Hallelujah! Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po muli ay mag-uumpisa na sa ating Sunday School. Salamat tayo po muli manalangin. Father God, salamat Panginoon sa napakagandang panahon na pinagkaloob sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa kalusugan, sa kalakasan, Panginoon, ng aming mga lubang katawan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga salita sa umaga nito, Panginoon, na ibabahagi ng aming Panginoon, si Kuya Mark, Panginoon. Pamagitan niya, Panginoon, ay dadaloy, Panginoon, ang mapapapala, Panginoon, ng mga salita, Ama. Pagpalain mo patuloy, Panginoon, si Kuya Mark, Panginoon, lagi kong hinihiling, pagkaluban mo sa Panginoon ng katalinuhan, mahapang buhay, pas ng magandang kaisipan, pagpapala, pati sa kanyang buong pamilya, Ama. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Kuya Mark. Patuloy mo pa siyang gamitin, Ama, sa mga kalalago ng iyong mga anak sa lugar nito, Panginoon. Salamat po, bigyan niyo po niyong katalinuhan ng lahat ng makikinig, Panginoon. Ito'y aming maunawaan at maipamuhay namin, Ama. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, sa inyo namin pinabalik po na salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, welcome po kay Kuya Mark. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong pagpapahintulot na tayo ay maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Good morning po, mga kapatid. Hallelujah. Ang buwan ng Nobyembre ay tinatawag na Children's Month. Tama po. Tama po ba? So binabati natin ang mga kabataan, mga bata, sapagkat sila yung magpapatuloy ng ating sinisimulan. At sa kanila, yung tinatawag na popular na kasabihan ng Pilipino, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung nasa Panginoon. Pero kung wala sa Panginoon, questionable yun. Amen. Importante siya sa atin bilang mga anak ng Diyos ang pag pinansin natin, kahit sa prayer natin, diba, lagi natin sinasabi, Lord, give us wisdom, give us knowledge, na maunawaan namin ang iyong kalooban. Which is good. Yan ang importante sapagkat pag nananalangin tayo, ang pangunahing purpose natin is magawa natin according to His will. Ayon sa kanyang kalooban. Which is importante. Ang topic na gusto ko pong talakayin ngayong umaga ay ang nakasulat sa Nehemiah chapter 8 Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Kung nakita niyo po, pakibasa daw. Basahin ko po dito sa Hosea chapter 4 verse 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Manalangin po tayo sandali. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga gagawin mo, Panginoon, sa mga ipapahayag mo sa umagang ito sa pamagitan ng iyong salita na kailang Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong pangunahing layunin sa aming Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, ito yung magiging babala sa amin at maging gabay sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ito po ay magbigay sa amin ng kaunawaan sa tunay na layunin mo sa pagkakalikha sa amin na kailang Diyos. Salamat po, mga sa umagang ito. At inyo pong bendisyon ng Panginoon ang iyong bahagi ng gawain ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.
Tayo po, kahit naman hindi mga abogado o hindi matataas ang aral, palagi nating naririnig yung salitang ignorance of the law excuses no one. Ang kabangbangan sa batas ay hindi po pwedeng maging excuse para sabihin, ay sorry sir, hindi ko po alam. Pag halimbawa sa traffic na lang, sa simpleng traffic rules or regulation, pag ikay nagdadrive at pumasok ka sa isang lugar na hindi ko dapat pasukin, halimbawa one way pero nandoon ka, tapos sasabihin ng enforcer, huli ka, mali ka, lisensya mo, okay na, so forth and so on. At lagi natin ikakatiwiran, ay sorry po sir, hindi ko po alam. Hindi po yung tinatanggap kahit sa korte. Bakit mo pinatay ang tao niya? Sir, hindi ko alam ng kasalanan ito. Hindi po pwedeng tanggapin. Sapagkat may batas. Kaya yung kamangmangan sa batas ay hindi po pwedeng maging excuse natin. Which is very important sa ating mga kapatid. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos ay dapat ay nagtataglay ng kaalaman, ng wisdom sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Para hindi tayo, mapapahamak. Sabi sa binasa natin, ang aking bayan ay nasisira dahil sa kanilang kamangmangan. Sa ibang version kasi kamangmangan. Sa ibang version naman, sa kakulangan ng kaalaman. Parehas lang naman yun. Pag kulang yung kaalaman, ang tawag doon mangmang. Masakit lang pakinggan yung mangmang, di ba? Pag sinabihan ka, napakamangmang mong tao ka. Parang sakit, di ba? Pero kung sabihin, napakakulang ang yung kaalaman, parang magaan, di ba? Kaya yung mga version ng Biblia ay binabago, nag-i-evolve para mas maging magaan yung dating sa tao. Pero sa ibang version kasi talagang nakasulat doon, yung kamangmangan. Napapahamak ang aking bayan dahil sa kanilang kamangmangan. Tandaan po natin na ang unang-unang naging problema ay yung kamangmangan ni Eva doon sa pinag-usapan ni Adan at saka ng Diyos. Patungkol doon sa pinagbabawal na puno na nakakaalam ng mabuti at masama. Pero dahil wala naman si Eva doon sa pag-uusap ni Adan at saka ng Diyos, ang nangyari, pataka-taka lang si Eva, di ba? Kaya nung nakausap siya ng serpent, ang sabi doon, sabi daw ng Diyos, bawal kayo kumain sa bunga ng puno niyan dahil mamamatay kayo. Parang tinitwist ni Satan, di ba, yung instruction at yung usapan ng Diyos. Sabi naman ni Eva, hindi naman sinabing mamamatay kami. Ang sinasabi ay pag kumain o humipok kami ay mamamatay daw. Parang nilalagyan ng confusion, ng kalituhan doon sa usapan. Kasi wala man siya doon sa pag-uusap ng Diyos at ni Adan. So therefore, dahil sa kakulangan niya ng kaalaman tungkol sa pinag-usapan ng dalawa, abay in-entertain yung pang-twist ni Satan doon sa instruction ng Diyos. So ang nangyari, sabi, hindi naman talaga kayo mamamatay dyan. Sa halip, tatalino pa kayo. Wow, parang maganda yung dating ng tatalino pa kayo. This is a warning, mga kapatid. We are asking for wisdom, and the purpose of this ay para magawa natin kung ano yung plano at kalooban ng Diyos. Kapag halimbawa nagkaroon tayo ng katalinuhan na sumasalungat sa plano at programa ng Diyos, hindi yan galing sa Diyos na katalinuhan yan. Tandaan natin, si Satan ay nangangako ng katalinuhan. Si Satan ay nangangako ng kayamanan. Yung confrontation with Jesus and Satan doon sa panahon na siya nag-aayuno, mapapansin natin doon yung mga pangako ni Satan sa tao. So lahat ng pagtutwist doon sa mga nakasulat, sabi doon, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo mang tinapay ang mga batong ito. Sabi sa unang bahagi. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So alam ng Panginoon, alam ni Kristo kung ano ang nakasulat sa Biblia na ipinag-uutos ng Ama. Sunod, dinala siya doon sa mataas na building. Sabi, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka.
Sapagkat nasusulat, iingatan ka ng mga anghel upang ang iyong paa ay hindi matisod, nakasulat sa awit. Ay alam naman ng Panginoon. Ay sabi ng Panginoon, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, dahil alam ng Panginoon ang lahat ng mga nakasulat, so hindi siya na iinto kung silunggo pa. At ang panghuli, sabi, inakyat siya doon sa bundok na napakataas at pinakita yung buong kasaganaan at kayamanan ng Jerusalem. At ang sabi ni Satanas ibibigay ko sa iyo lahat ang kayamanan yan. Ang lahat ng nakikita mo ay ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin. Pero sabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos mo lamang ang dapat mong sambahin. At lumayo si Satanas. Meaning, ang lahat ng panglilinlang sa tao ay kayang i-counter kung alam natin ang salita ng Diyos. And therefore, napaka-importante, kaya nga sabi ni Joshua, sa chapter 1, verse 8, huwag niyong ihihiwalay sa inyo ang mga kautusan. Dilihin niyo ito araw at gabi. Pagbulay-bulayan ito araw at gabi upang hindi kayo mailigaw. And therefore tayo mga kapatid, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, punong-puno na ng mga tinatawag na mga impormasyon sa social media. Pati mga gawain at mga nakasulat sa aktibidad ni Satanas ay nandiyan sa Facebook o nandiyan sa YouTube, sa social media. At kung tayo hindi magiging maingat at tayo ay parang sabihin natin kulang pa sa kaalaman sa salita ng Diyos, baka itong mga nababasa natin ay tanggapin natin at yakapin natin, not knowing na ito pala ay mga twisted truth na makapagpapahamak sa atin. And therefore, napakahalaga sa atin, lalo sa panahon ito, na mas mag-focus tayo doon sa instruction ng Panginoon. Sapagkat sinabi ni Apostol Pedro, kung inyong matatandaan sa 2 Peter, darating yung panahon na may lilitaw ng mga bulaang propeta at mga bulaang guro. Remember, ilang relihiyon meron sa buong mundo, nasa 3,000 mahigit. Kung hindi tayo matibay sa ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos, at bawat isang ito ay maririnig natin ang kanilang mga turo, baka mamaya hilahin tayo doon ng isa. Hilahin tayo dito. Dahil lahat naman sa kanila ay mayroon ipinipresentang half-truth kung tawagin. Kalahating katotohanan, kalahating kasinungalingan. Because that is the nature of Satan, to deceive people. Kailangan makita yung katotohanan. Kalahati lang. Tapos yung kalahati kasinungalingan na. That is what happens sa atin sa ating pagka-Pilipino. Yung relihiyon na dinala sa atin, nagpapasalamat tayo sa mga Espanyol na tayo ay ipinakilala or ipinakilala si Kristo as Savior in Lord, in God, at yung doctrines about Trinity ay natutunan natin, which is totoo at tama. However, ang problema dito ay dinugtungan ng kalahating kasinungalingan. Malinaw na tinuturo sa 10 utos na huwag kayong gagawa ng anumang mga inanyuang bagay, mga larawan, at ito'y inyong sambahin. Tinutwist nila ito eh. Hindi daw nila ito sinasamba. Ito'y paalala lang lamang at ito ay re-remind at para igalang yung mga tao na yon, nilalagay. San Pedro, San Juan, San Maria, ay walang San Mario. San Felipe, meron, malinaw sigurado ko. St. Paul, meron. San Marino yun, meron, sigurado ko nun San Marino. O walang San Joselito dun eh. Oo. Pero mga kapatid, ito po yung problema sa twisted truth, sa half-truth, na dapat tayo maging cautious sa ating panahon. Kasi kung hindi tayo magiging mapagbantay, mga kapatid, nakalulungkot. Lalo na po doon sa mga kunti pa lamang ang nalalaman sa salita ng Diyos. Mga kabataan, I warning you, kasi napagdaanan ko ito. Kapag kayo'y nakapagbasa ng Biblia ng kunti, at hindi nyo masyadong nilaliman ang inyong pag-aaral dito, at makakainkwentro kayo ng nag-aaral din ng Biblia, tapos dadalhin kayo sa kung ano-ano ng mga katuruan, at dahil sa nakulangan natin sa kaalaman sa salita ng Diyos, yayakapin na natin yung narinig natin na may mga tinatawag na kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan.
Magbantay po tayo yan, mga kapatid. Tandaan natin, ang ating lahing Pilipino ay niyurakan ng mga Espanyol dahil ang tawag nila sa atin ay Indio. Ang ibang salita sa Indio ay ang mga mangmang, mga lesser, kumbaga sa creation, tayo napakababang uri. Grabe yung paghamak sa atin. Bakit si Dr. Jose Rizal ay nakapagsulat ng Il Filibus Turismo at No Limit Angeli? Ang ibig sabihin po, no, kasi ano ba yun? Alam mo yan, Sir Paul, ang ibig sabihin ng Il Filibus Turismo at saka yung No Limit Angeli. Hindi nyo na masyadong napag-aralan, ano? Pero kasi ang purpose ng pagsusulat ng nobelang ito ay para tuligsain ang relihiyon at gobyerno ng Espanyol na masyadong mapang-api, na masyadong mapanglain, mapang-alipusta. Kaya nga ang tawag sa ating mga Pilipino ay Indio. Tayo yung mga mangmang. And therefore, napahamak tayo. Niyakap natin yung half-truth ng turo ng relihiyon. Kaya kung mapapansin natin, ang daming mga litrato, di ba? Saan ka makakita, may mga kruto-kruto at may nakatayo na nakaganyan, di ba? Because of the purpose na yung taong mangmang ay malagyan mo ng ganitong kaalaman at ang kaalaman ito yayakapin. For 450 years, ang mga Pilipino, 90%, hindi nakakalaya because of kamangmangan. Hindi nila niyayakap yung salita ng Diyos, hindi nila inaaral yung salita ng Diyos, at niyayakap na kung ano yung nakagisnan sapagkat sinasabi, ito yung sabi nila Papa, ito yung sabi nila Lolo, kailangan gawin namin ito. That's why there are some celebrations such as Halloween, nagdiriwang pa kung ano ng mga costume na nakakatakot, na parang pinipraise pa nila, pinupuri pa nila yung mga demonyo. Na wala namang itinuturo sa Biblia patungkol sa bagay na yun, na dapat natin ipagdiwang ito. So yung mga bagay ng mga kapatid ay parte ng deception para yung ating Panginoon na nagbigay ng instruction na dapat ganito kayo ay hindi natin ito makita. That's why parang pasensya na kayo sa akin kung minsan pag nagsasalita ko parang minsan mabigat because ang layunin talaga ng Panginoon sa atin ay maimulat tayo sa kung ano ang kanyang original na plano. Hindi po dito ang ating tunay na tirahan. Pansamantala lamang tayo dito sa mundong ito. At dahil pansamantala lamang tayo sa mundong ito, dapat nating maunawaan saan ba yung ating direction after this life. Kaya nga po sa Bible, ang lahat ng instruction tungkol sa buhay ay inilagay ng Panginoon upang ito yung ating pagpasihan. Na kung halimbawa man, kasi talagang aminin natin sa hindi, at tagal mawala yung nakagisna nating sabi nila Lolo, sabi nila Papay, sabi nila Mamay, ito. Lahat nakabase sa sabi na wala naman talagang nakasulat sa Bible. Kaya hanggang ngayon, 90% sabi ko nga ng Pilipino ay hindi pa rin namumulat. Unfortunately, dahil sa daming lumutang na relihiyon na mayroon half-truth, ang dami pa rin nadadaya. Hindi para laitin natin ang isang relihiyon sa Davao o isang sekta, isang grupo, na siya daw ang huling pipirma sa salvation natin. Imagine, siya yung pipirma sa salvation at bago ka ma-rapture, kailangan dumangan doon sa tao mo para pirmahan yung iyong rapture. My God! Mas matindi pa siya kay Jesus Christ kasi nagpapako sa cross. Yung po yung purpose, mga kapatid, na kung bakit sinabi ni Joshua na day and night, parang magkatulong, dili-dilihin mo araw at gabi. Dili. Dili pa kayo. Araw-arawin nyo. Pero sa titulang Tagalog yung dili-dilihin mo, di ba? Pero parang English na rin, ano? Parang yung, natawa lang ako, na side, ano. Bakit daw tinawag na yung mga hayop ay animal? Kasi pang-anim na araw daw kasi
Natawa lang ako, pero may punto naman. At yung tao daw ay animals. Kasi after ng hayop, tao na ang lilikha. Kaya animal din daw ang tao. Di ba, mga ganun. Parang kung halimbawa, tinignan mo, sa doktrina, pag kayo narinig mo, parang biblical din. O yan, yakapin mo na naman ngayon. So that's why we have to study more sa salita ng Diyos upang hindi tayo mailigaw. Sa mga huling araw, Second Peter chapter 2. Okay. Ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga kakapahamak o makakapahamak ng mga hidwaang pananampalataya o mga hidwang pananampalataya. Na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila ng magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkakapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo ng hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi magluluwag at ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga nagkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa pag-uukom. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad at akwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang 7 pa noon dahil ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora at pinapaging apo na maging halimbawa sa mga magsisipamuhay sa masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mga mahahalay na pamuhay ng masasama. Sabi ni Apostol Pedro, magsisilitaw din sa ating kapanahonan yung mga bulaang guro na magagamit ng mga salita na mapanlin lang. At yan yung sinasabi ko nga na warning sa atin dahil ang mga pangungusap nito ay talagang mapapahanga ka. Mabibilib ka sapagkat parang ang tali-talino nila. Pero kung tingnan mo doon sa kabuuan ng Biblia, napakalayo sa katotohanan yung kanilang mga itinuturo. Kukuha ng isang bahagi ng Biblia at gagamitin na nila yun para ito yung parang paninindigan, nagiging doktrina na nila. At marami po ang napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kung mapapansin natin sa kapanahonan ito, bakit napakaraming tao ang pag pinag-usapan ng Biblia ay parang lagi kang ayaw ko sa'yo, ayaw ko niyan. Walang interes. As in, parang pag narinig ang salita ng Diyos, baduy. Wala yan. Ikis ka sa akin. Ang realidad, mga kapatid, kung tayo ay nagiging mangmang sa salita ng Diyos, totally talaga yung ating kapahamakan ay nakalaan.
Pag halimbawa tayo sa panahon ito ay, alam natin, napakarami nating pinagkakaabalahan, napakarami nating i-scroll sa cellphone. Timbangin natin kung gaano kahaba yung oras na nakonsumo natin doon sa ating pag-ugol sa mga bagay sa mundong ito. At sa panahon na ating ipinagbasa sa Biblia. Aminado ako. Kasi nakakatuwa naman yung ating mga nakikita sa Facebook o sa YouTube. Tapos yung oras natin sa pagbabasa, isang chapter pa lang inaantok na tayo. Realidad po yun eh. Bakit nangyayari yun? Sapagkat may kaaway nga po ang Panginoon. Ang dyablo ay hindi hahayaang mamulat tayo sa katotohanan sapagkat pag namulat tayo, abay hindi na tayo madadamay sa kaparusahan. Pinaka-importante, yung kamulatan, yung wisdom, yung knowledge about the Word of God upang hindi tayo madamay sa kapahamakan ni Satanas. Sabi ko nga kanina, kung sa panahon ni Adan at ni Eva ay nakasunod sila doon sa instruction, hindi dahil sa kamangmangan ni Eva, dapat hindi tayo nagkaganito. Na nakararanas ng kamatayan, nakararanas ng kahirapan. Pero dahil nga kung doon sa kamangmangan ni Eva, damay tayo. Sa panahon ni Noe, yung mga tao, nabasa natin kanina, na sila ay napahamak din naman dahil wala silang kaalaman tungkol sa plano ng Diyos. Ang nakaalam lamang, si Noe actually, nadamay din lang sa pagliligtas yung 7, yung anak niya at yung mga asa-asawa. Dahil si Noe lang ang nakakaalam ng programa at plano ng Diyos. Pagdating sa panahon ni Abraham, sa dami ng tao, sa pamilya lamang ni Abraham, ang nakakaalam at nakakaunawa ng plano ng Diyos. Pababa tayo sa panahon ng Panginoong Hesukristo, doon ipinakilala at binigyang diin ng Panginoon na ito yung plano ng ating Ama. John 3:16, memorize natin. So gaano kahaba yung panahon na hindi talaga nauunawaan ng tao ang plano at programa ng Diyos. That's why naglagay siya ng magiging career, magdadala ng kanyang pangalan. Siyempre, ang kanyang barkada si Abraham. Siya ang ginamit ng Panginoon upang ipakilala ang plano ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham at ipakilala ang kanyang pangalan. Sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, makikita natin dito na ito na talaga yung, kumbaga, yung kabuuan ng programa ng Diyos. At nagpakilala na ang Diyos, na ganito ang Diyos. Mali yung pagkakakilala na yun sa Diyos, na ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay hindi malalapitan. Puro kabaligtaran. Pagdating ng Panginoon, lahat, kumbaga, yung nakakis ng kaalaman, nabaligtad lahat. Kasi siyempre, kung ano yung nakasulat doon sa kautusan sa 10 utos, yun ang ipinapatupad. At siyempre, may kaakibat na violation, whatever violation doon sa 10 utos, may katumbas na parusa. Normal naman yan eh. Pagka mayroon ordinansa, kung ano yung pagkakamali, may penal code o mayroon penalty. Kaya mayroon tayong Philippine Penal Code na tinatawag. Kapag nagkasala, ito ang katumbas ng parusa. Ay doon sa Old Testament, ganoon din. Pag ito ang batas, hindi nasunod, ito ang parusa. Pero pagdating ng Panginoon, mapapansin natin, hindi naman ito yung nature na inaasahan eh. Ang nakita sa Panginoong Hesus, grabe kapakumbabaan, grabing pag-ibig, walang inaaway, walang inaapi, lahat mahal ng Panginoon. Siya pa nga nagturo na ibigin mo ang iyong kaaway. At sa atin mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ang pinaka-importanting dapat meron tayo ay wisdom from God through the Bible. Kasi kung ang lahat ng mga ating binabanggit sa haba ng panahon yan ay wala silang alam sa Diyos, at least sa atin, sa ating henerasyon, ang ipinakilalang Diyos ni Abraham na ipinakita ng Panginoong Hesukristo, yun din ang ating pagkakakilala na ipamamana natin sa ating mga anak. Children's Month, we must devote
our time na magturo sa ating mga anak. Kapag hindi po natin ito nagawa, mga kapatid, ito ay magiging malaking problema natin. Bakit hindi natin itinuro? Bakit pinabayaan natin yung ating mga anak? At bakit hindi sila natuto? Yun ang nangyari sa Israel. Yung nangyari kay Samuel, kung inyo pong maalala yung kwento ni Samuel, yung kanyang mga anak ay hindi nakapagpatuloy na maging pare dahil hindi sinasaway ni Samuel yung kanyang mga anak. Pinababayaan nila. Hala, yung kung anong buhay na nakikita nila sa paligid, yun din ang ginagawa ng mga anak ni Samuel. Hindi niya dinidisiplina. Hindi niya pinapagalitan at pinagsasabihan, anak, mali yan, hindi yan naturo ng Panginoon. Samantalang si Samuel ay napaka-close sa Diyos, pero hindi man lamang niya napaalalahanan yung kanyang mga anak. At humantong sa kapahamakan yung mga anak ni Samuel. Parang ipapaalala ito sa ating mga kapatid, hindi dahil sa mga born again na tayo, yung ating mga anak, ay hindi na natin mapaluin pag mali. Tandaan natin, ngayong disiplina, yung pagtutuwid ng magulang ang magdadala sa ating mga anak upang ipagpatuloy yung ating pananampalataya. Kung hindi natin ito gagawin, anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Matutulad din naman tayo sa panahon nila Noe na ang grabing kasamaan. Kaya nga ginunaw yung unang mundo sa pamagitan ng tubig. Kaya lang nakasulat din naman sa Biblia na darating ang panahon na ang mundong ito ay gugunawin sa pamagitan ng init, sa matinding init. Tandaan natin, nasa huling stage na tayo ng kasaysayan, di natin alam kung kailan ang rapture or second coming, pero ang nakikita nating mga tanda na lahat na nakasulat sa Matthew 24, halos nakikita na natin. Yung banta ng gera between the China and the Philippines, yung existing na gera ng Ukraine and Russia, yung gera sa Israel at lahat ng nakapalibot sa kanila, which is lahat nakasulat sa Book of Daniel at sa Book of Ezekiel. We must be reminded that all of these signs ay nangyayari. Lindol sa Afghanistan nung nakaraan, daming mga salot, daming mga nangyayari. Lahat ito ay tanda. Pero kung mangmang tayo sa mga nangyayaring ito at wala tayong kaalam-alam sa mga nangyayaring ito, ano mangyayari sa atin? We must be reminded that we are in the last days at dapat po tayong mas lalong magsumikap na aralin ang salita ng Diyos. Na alamin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin at hindi tayo mapahamak sa huling panahon. Kung kailan pa nandoon na malapit na tayo sa ating sa pagliligtas ng Panginoon, sa kapatayon ng ayaw dahil sa pagkainip, dahil sa antok, dahil sa kawalan ng gana sa salita ng Diyos. Mga kapatid, maging paalala po sa atin, mag-ukol tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin gawin yung ating mga gawain, natural po yan. But we have to devote our time sa Word of God. The same time in prayer, salamat na ang Bethel Church ay nagdi-devote ng oras para sa pananalangin. Which is the more important things, yung pinaka-backbone ni nga ng Iglesia ay ang pananalangin. Sapagkat ang sabi sa Proverbs chapter 3, memorize na siguro natin yun. Huwag mong ang lahat ng ginagawa natin ay Englishin na lang kaya natin. Kasi dito ba siya? Sino nakaka-memorize? Proverbs 3, chapter 5. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Paano ba yun? Kayawit na magtiwala buong puso at lubusang at huwag kang mananangal sa kanilang kawinan. At kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So sa lahat ng ating gagawin ay hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa Panginoon.
In all our ways, we will acknowledge Him upang i-direct ang ating direction, mga kapatid. Tandaan natin, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang buwangis at sa kanyang image. And therefore, parang kotse, kung sino yung nag-create ng kotse, siya nakakaalam kung ano yung sira at kung paano aayusin. Tayo'y mga anak ng Diyos at dapat nating tandaan na ang lahat ng ating gagawin ay sa Kanya natin ipagtitiwala. Hindi sa ating abilidad, hindi sa ating kakayanan. At nang sa gayon, ang ating lahat ng gagawin ay ayon sa Kanyang kalooban at hindi tayo mapapahamak. Aming masalamat po sa mga paalala na kami dakilang Diyos ay higit na magkukul ng panahon sa iyong salita sapagkat ito, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng tamang direksyon. Pagpalain mo dakilang Diyos sa iyong mga anak at tulungan, Panginoon, na maunawaan patuloy ang iyong layunin, ang iyong plano sa aming buhay sapagkat hindi ito ang aming final destination kundi sa iyong kaharian, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pag-aaral ng salita. Ito ay aming pinagsasalamatan at pinapupurihan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning and God bless, mga kapatid.